At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Presidential Decree number 17 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Kap, mabuti naman at nandito ka na. Alam mo, maraming taong galing dito kanina at hinahanap ka. Gusto ka raw nilang makausap. Sino ang mga taong yan na naghanap sa akin, honey? Veronica. Si Mang Dandoy. Ang dami nila, Kap. Sila Dandoy. Bakit nila ko hinahanap? Anong kailangan daw nila sa akin? Kap, nagre-reklamo sila eh. Nagre-reklamo na naman. Opo! Anong nire-reklamo nila? May kapitbahay ba silang nagagarabyado sa kanila? Wala naman. Wala naman pala wala namang nagagarabyado sa kanila. Anong inireklamo nila? Nirereklamo nila ang mga barangay officials dahil wala raw kayong aksyon sa mga problema dito sa atin. Tulad ng pagbibilad ng palay sa kalsada. Ano? Nakaw, ganun ba? Nakaw, sinasabi ko na nga ba naayos ko na nga yan noon pero nagbalik na naman sa dati. Wala na namang disiplina sa pagbibilad nila ng mga inaning palay at mais. Kaya gumawa ka ulit ng sulat para sa mga kagawad. Kailangan magkapag-special session na kami para mapag-usapan ang problemang yan. Opo, Kap. Ora mismo. Gagawa na ako. Kailangan may patupad ng tama ang ordinansa o batas. Kung may tututol na naman dito, nakaw, anak ng tinula, mapapatay ko na. Ano? Special session na naman. Ano na naman ang pag-uusapan sa session na yan? Nako, ang agenda na nabasa ko doon unang-una yung problema sa pagbibilad ng palay at mais sa kalsada. Ano? Oo. Aatin ka ba, pare Adong? Nako, ikaw kung aatin ka, siyempre, aatin din ako, pare. Ibig sabihin kung hindi ko atin, hindi ka rin atin. Ganun ba? Tumpak, pare. Ayaw kong matin na wala ka. Dahil siguradong kayang-kaya nila ako doon. Oo, pare. Kaya, kung ano yung gagawin ko, yun din ang gagawin mo. Oo. Hindi tayo aatin, pare. Atin, kaya lang magpapahuli tayo ng dating. Naku, kung pupunta din lang naman tayo, bakit tayo magpapahuli? Ganito yan, pare. Kailangang magpahuli tayo ng dating. Siguradong patapos na yung napagkasunduan nila kapag darating na tayo doon. At tututulan natin para sasakit ang ulo ni Karyong at atakihin siyang muli. Oo nga ang galing ng diskarte mo talaga, pare. Napaka-utak mo. Kung utak lang ang pag-uusapan, pare, hindi nila ako madadaig, pare. Kaya ipagpatuloy mo lang yung pagkaluyal mo sa akin. Dahil kapag nagtagumpay ako, kasama kita. Oo, pare. Loyal ako sa iyo. Kaya susuportahan kita sa lahat ng plano mo. Benito, na-deliver niyo ba lahat ng sulat para sa mga kagawad? Hindi namin na-deliver lahat, Veronica. Ano? Paano yan? Bukas na yung session. Baka magalit yung hindi nakatanggap ng sulat. Ay, wala kasi doon sa bahay nila si Kagawad Asyong. Iniiwan namin kina Buya Talingisang. Ayaw nilang tanggapin. Dahil kabilin-bilinan daw ni Kagawad Asyong na kung may ibibigay na kahit anong klaseng sulat ay huwag daw nilang tanggapin. Yung kay para Kagawad Adong, naibigay mo na ba ha?
Ewan ko kay Ambreng. Siya kasi ang nag-deliver ng sulat ni Kagawad Adong. Sa kanya, nakalistino sila Kagawad Pinding, Kagawad Panol at Kagawad Isong. At si Adong. Di bali kung natanggap ni Kagawad Adong, siguro sasabihin na rin niya kay Kagawad Asyo. Siguro. Matalik na magkaibigan yun O sige, kung tapos ka nang nag-deliver, pakilinisan nga yung harapan ng barangay hall. At pagkatapos, linisin mo yung patrol car. At kung nalinisan mo na, bawasan mo ang sanga ng punong kahoy ng akasya sa tabi. At kapag... Isa lang, Veronica! Hindi mo namang iniutos sa akin. Lagi na lang ako. Ako! Siyempre hindi na utusan mo! Pinito! Hindi ka na nga! Nakakainis! Ano ka mo, friend? Sinigawan ka ni Benito? Oo, friend. Nagulat nga ako eh. Hindi ko inaasahang sisigawan ako. Kailangan maisumbong mo yan kay Kapitan para pagsabihan siya. Alam mo, friend, kung minsan, ayaw ko na sanang magsumbong kay Kapitan. Dahil nakakaawa rin kapag sususpindihin na naman siya. Nako, umiral na naman ang pagkamaawain mo. Kaya namimihasa siya eh. Hayaan mo na lang, Pining. Kailangan lang siguro na intindihin na lang. Kasi parang hindi normal ang pag-iisip nila eh. Alam mo ba yung kwento na don't argue with the donkey? Oo naman. Yung pinagtalunan nila Donkey at Tigre, ang kulay ng damo. Nako, ikaw ang bahala. Kung ayaw mong isumbong kay Kapitan. Wag na. Hayaan mo na lang. Ayon kasi sa moral lesson na kwentong yon, mahirap makipag-argumento sa taong kapiraso ang utak. Baka ikapahamak mo pa. Ikaw ang malilintikan. O sige, magtrabaho na nga tayo. Gagawin ko na rin yung pinagagawa ni Kapitan sa akin para pagdating niya, pipirmahan na lang niya. Ay! Ko! Ano ba yun? Ha? Ikaw pala, aling punyang. Dahan-dahan naman kayo. Hindi man lang kayo kumatok. Nagulat tuloy kami ni Veronica. Ay, bakit? May reklamo? Ha? May reklamo kayo? Sabihin nyo lang. Aling punyang? Kung may reklamo kayo, sige, ibabarangay nyo ako. Ibabarangay nyo ako ngayon din. Aling punyang? Aling punyang? Sumusubra ka na, Punyang. Bakit mo ginawa yon? Binastos mo sila Pining at Veronica. Bakit? Ano bang isinumbong nila sa'yo, ha? Ano, Karyang? Sinigaw-sigawan mo raw sila. At alam kong totoo yan. Dahil hindi sila sinungaling na katulad mo. Bakit ba lagi mo silang kinakampihan, ha? Siguro, plano mo silang pagsabayang kakabitin. Oo. Ano? Baba, sumusubra ka na, Punyang, ah. Kung ano nang sinasabi mo. Hindi ako pwedeng magkamali. Talagang plano mo silang pagsabayan. Sobra ng pagkamatulis mo. Nako, Karyong, marami ka ng sakit. Nabababae ka pa. Wala kang pinipili. Kahit gurang na. Nako, tumigil ka na, sabi. Tatamaan ka na sa akin. Sige. Saktan mo ako. Saktan mo ako kung yan ang ikaliligaya mo. Sige, saktan mo ako. Gusto mong masaktan, ha? Ito ang sayo. Aray ka. Kung hindi ka Kuya. titigil sa kadadaldal mo, mapapatay kitang saksakan ng pangit. Bayaw, huwag mong patayin ang pangit na ito. Si Punyang. Huwag, Bayaw, huwag.
Tamang-tamang dating mo, pare daw. Nakahanda ng inumin natin at pulutan. Ayos pare. Medyo matagal-tagal na rin hindi nadadaluyan ng alak ito nga lalamunan ko. Umpisa na natin para tamang-tama. Ha? Kapag naubos natin ito, saka tayo hahabol sa sesyon. Sige pare. Buksan na natin ng buti para maumpisan na. Ayan, nabuksan lagyan na. ko. Oo. Yan, shot mo. Sige. Shot mo. At saka Sige, ako. tatagay ko. Ang sarap pare. Ako rin. Ikaw rin na. Wow, ang sarap talaga ng alak. Lalo na kapag madalang tayo uminom. Oo pare. Ang sarap pulutan nitong ka. ang sarap pare nitong pulutan. Dahan-dahan, ha? Kilawing talaba na Oo galing nga. sa Binmali yata ito. Oo, Kina pare. Felipe. Oo. ang Galing sarap. Binmalo yan, pare. Oo, pare. Binmalo, Pangasinan. Sabi ko na nga At galing saka yung Binmali bagos, galing Tagupan din yan. ganun ba? Sinong nagtinda nun? Hindi basta-basta yung Pangasinan kung sa Oo. mga sipo dyan, saka mga bagos talagang number one Nako, yan. ang sarap talaga pare. Daan-daan na maubos. Oo. Siya nga pala pare, ganito ang gagawin natin ha, mamaya, para masira ang araw ni Karyo. Ha! Makinig ka pare, makinig ka. Magandang araw sa inyo, kapwa kong opisyal ng barangay. Nagpatawag ako ng special session natin sa araw na ito dahil mahalaga itong pag-uusapan natin. Ano ba yun? Veronica, Kap, sino ba ang wala? sina Kagawad Asyong at Kagawad Adong lang ang wala dito, Kap. Sige, mabuti pa umpisahan na natin. Ang unang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa reklamo ng mga kabarangay natin. Kupal ninyo! Bilisan niyo ang pag-aksyon sa problema! Ano yan? Kap, sila Mang Dandoy, may dala silang armas. Nako! Takbo na tayo! Takbo na tayo! Veronica, nasan na sina Mang Dandoy? Nandun na sila sa headquarters ng pulis. Ikinulong silang lahat, pati yung mga kasama niya. Naku, akala ko mamamatay na ako kanina. Ang dami nila. Ang daming sinabing masasama. Sino kaya ang nag-udyok sa kanilang gawin nila yun? Alam mo, wala akong ibang paghinalaan, kundi sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Sila lang naman ang kumakalaban kay Kapitan eh. Biset ang mga kagawad na yun. Ang ganda-ganda na ng napag-usapan Nabulabog tuloy. Oo nga eh. Talagang hindi na tumigil ang Kagawad Asyong na yun. Nakahanap siya ng kakampi at kasamang nanggugulo sa administrasyon ni Kapitan. Napakaganda ng mga plano ni Kapitan Believe ako sa kanya. Dahil kahit ang daming sigalote, nagpupursige pa rin siyang maayos ang mga problema sa barangay. Oo nga eh. Alam mo, kung wala lang sanang kumukontra, ang layo na nang narating ng ating barangay. Tayo ang pinakakulelat sa lahat ng barangay dito sa bayan ng Nangisayan. Oo nga Kaya kung minsan, nagkakasalan ako sa Diyos. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, Pining? Kasi kung minsan, ibinagdadasal ko na mamatay na sana si Kagawad Asyong. Ha? Pareho lang pala tayo ng pinagdarasal. Kaya halika, Pining.
pupunta tayo sa simbahan ngayon din. Ha? Anong gagawin natin sa simbahan? Wala pa namang misa ngayon. Hanapin natin si Padre at magkukumpisal tayo para malinisan naman ang kasalanan natin kahit Ha? papaano. Doon na lang ako pupunta sa simbahan ni Pastor Ferdinand. Ayaw ko sa pare. Sige, ikaw ang bahala. Pero ako, pupunta ako sa pare. Dahil gwapo at bata pa yung pare ngayon sa parokya. Veronica! Pare, malapit na tayo sa barangay. Guguluhin natin sila. Kala nila siguro hindi na tayo darating. Pare, bitin lang ko, pare. Parang gusto ko pang uminom. Ako rin pare, gusto ko pang dagdagan sana yung ininom natin. Pare. Tama na ito. Nandito na pala tayo sa harap ng barangay hall. Papasok na tayo. Pare. Dali lang, sisipahin kong pinto para magulan sila. Siguro masaya sila dahil wala tayo. Pero hindi nila alam na nandito na tayo. Ngayon, sisipahin kong pinto, ha? Tutol kami dyan! Hindi pwede yan! Hindi pwede yan. Pare, walang tao. Nasaan sila? Bakit walang tao dito? Sila nagpunta. Hindi pwede ito, pare. Siguro sa ibang lugar sila nag-session. Talagang may tinatago sila, pare. Oo, pare. Vincent! Hanapin natin sila at bubulabugin. Halika na, pare. Hanapin na natin sila. Sige. Kahit saan sila magtago, sulok ng mundo. Boy, saan nagpunta sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong? Bakit wala na sila dito? Umalis na sila, Lola Insyang. Saan daw sila pupunta? Ang sabi sa akin, pupunta raw sila sa session dahil may special session daw sila ngayon. Pumunta pa sila? Lasing na sila Yun ang gusto nila Yung lasing sila na pupunta sa session, bubulabugin daw sila. Talagang hindi nila titigilan si Kapitan Karyong. Nagawa ng problema. Oo, Lola. Gusto nilang matake na naman sa puso para kapag namatay na si Kapitan Karyong, makikinabang din tayo. Dahil automatic na si Kagawad Adong ang magiging OIC at si Kagawad Asyong ang administrator. Magagawa na niya ang gusto niya sa barangay. Oo nga naman. Kaya tulungan natin siya para magtagumpay siya. Dahil ang tagumpay niya ay tagumpay nating lahat. Pati si Bunjeng, makikinabang. Oo, nangako siya na kapag naging administrator na siya, gagawin akong chief CBO ng barangay at gagawin ka namang tresurera at deputy chief CBO naman si Bunjeng. Oo. Kaya kailangang tumulong tayo para magkaroon lagi ng problema si Kapitan Karyong. At kapag na-atake siya, matutuluyan na. Magtatagumpay tayo. Kaya suportahan natin si Kagawad Asyong sa plano niya. Parimbay, tulungan niyo ako. Tulungan niyo akong sawayin sila.
Sinong sasawayin na sinasabi mo, Bunjay? Sina Kagawad Asyong at Kagawad Gadong, nag-aaway sila at mukhang magpapatayan na. Totoo kaya ang sinabi ni Bunjing na nagpapatayan na sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Presidential Decree number 17 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio